Ating talakayin ang isang maliit na bansa o teritoryo na pangalan ay Hong Kong, kung saan ito ay dinarayo ng maraming turista at isa na rin sentro ng pandaigdigang kalakalan sa Asia. Kaya't ang mga buhay ng mga mamayan nito ay masasabi nating maunlad at hindi natin maitatanggi na isa ang Hong Kong ang nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil sa mga pinapadalang remittances ng ating mga manggagawang Pinoy OFW doon. Paano tinatamasa ng Hong Kong ang ganitong kasaganaan at paano napasakamay ang Hong Kong sa gobyerno ng Britanya? At ano rin ang inasangkutang issue na naging sanhi ng pag-aalsa ng maraming mamamayan nito? Noong 1839, tinanggihan ng Daoguang Emperor ang mga panukalang gawing legal at buwisan ang opyo at inatasan si Emperor Commissioner Leng Xiu na puksain ang kalakalan ng opyo. Sinira ng komisyoner ang mga imbakan ng opyo at itinigil ang lahat ng kalakalang panlabas na nagdulot ng pagtugon ng militar ng Britanya at ang unang digmaang opyo. Ang King ay sumuko sa unang bahagi ng digmaan at isinuko ang Hong Kong Island sa konbensyon ng Chenpei. Sinimulan ng mga persahang British na kontrolin ang Hong Kong ilang sandali matapos ang paglagda sa konbensyon mula Enero 26, 1841. Gayunpaman, ang dalawang bansa ay hindi nasiyahan at hindi pinagtibay ang kasunduan. Pagkatapos ng higit sa isang taon ng karagdagang labanan, ang Hong Kong Island ay formal na pinagkaloob sa United Kingdom sa 1848 Treaty of Nanking. Ang administratibong infrastruktura ay mabilis na itayo noong unang bahagi ng 1842. Ngunit ang pandarambong, sakit at pagalit na mga patakaran ng King sa simula ay humadlang sa pamahalaan sa pag-akit ng komersyo. Ang mga kondisyon sa isla ay bumuti sa panahon ng rebelyong Taiping noong 1850s ng maraming mga refugyee ng Chino kabilang ang mamamayang mga lokal ang tumakas sa mainland turbulence at nanirahan sa kolonya. Ang mga karagdagang tensyon sa pagitan ng British at King sa kalakalan ng opyo ay tumaas hanggang sa ikalawang digmaang opyo. Ang King ay muling natalo at napilitang isuko ang Kowloon Peninsula at Stonecutters Island sa Convention of Peking. Sa pagkatapos ng digmaang ito, ang Hong Kong ay nagbago mula sa isang pansamantalang kolonyal ng outpost tungo sa isang pangunahing entrepat. Ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya noong 1850s ay umakit ng daywang pamumuhunan dahil ang mga potensyal na stakeholder ay naging mas tiwala sa hinaharap ng Hong Kong. Ang kolonya ay higit na pinalawak noong 1898 nang ang United Kingdom ay nakakuha ng 99 taong pag-uupa ng new territories. Ang Universidad ng Hong Kong ay itinatag noong 1911 bilang ang unang institusyon ng mas mataas na edukasyon sa teritoryo. Ang Kai Tak Airport ay nagsimulang gumana noong 1924 at ang kolonya ay umiwas sa isang matagal na pagbagsak ng ekonomiya pagkatapos ng 1925 hanggang 26. Sa pagsimula ng ikalawang digmaang Sino-Japanese noong 1937, idineklara ni Gobernador Geoffrey Norcott ang Hong Kong na isang neutral o pangalagaan ang katayuan nito bilang isang libreng daungan. Ang kolonyal na pamahalaan ay naghanda para sa isang posibleng pag-atake na inilikas ang lahat ng British na kababayan at mga bata noong 1940. Inatake ng Imperial Japanese Army ang Hong Kong noong 8 ng Disyembre 1941. Sa parehong umaga ng pag-atake nito sa Pearl Harbor, ang Hong Kong ay sinakop ng Japan sa loob ng halos 4 na taon bago ipagpatuloy ng British ang kontrol noong Agosto 30, 1945. Ang populasyon nito ay mabilis na bumangon pagkatapos ng digmaan dahil ang mga bihasang migranteng Chino ay tumakas mula sa digmaang sibil ng China at mas maraming refugee ang tumawid sa hangganan ng kontrolin ng Partido Komunista ng China ang mainland China noong 1949. Ang Hong Kong ang naging una sa 4 na Asia Tiger
na ekonomiya na naging industrialisado noong 1950s. Sa mabilis na pagtaas ng populasyon, sinubukan ng kolonyal na pamahalaan ang mga reforma upang pabuti ang infrastruktura at serbisyong pampubliko. Ang programa sa pampublikong pabahay, Independent Commission Against Corruption at Mass Transit Railway ay lahat ay tinatag noong mga dekada pagkatapos ng digmaan upang magbigay ng mas ligtas na pabahay, integridad sa serbisyong sibil at mas maasahang transportasyon. Gayunpaman, ang malawakang kawalang kasiyahan sa publiko ay nagresulta sa maraming protesta mula 1950s hanggang 1980s, kabilang ang pro-Republic of China at pro-Chinese Communist Party protest. Noong 1967, ang Hong Kong riots ay nakipagsagupaan ang mga pro-Republic of China na nagprotesta sa kolonyal ng gobyerno ng Britanya. Umabot sa 51 ang namatay at 802 ang nasugatan sa karahasan, kabilang ang dusi-dusinang pinatay ng Royal Hong Kong Police sa pamamagitan ng pambugbog at pamamaril. Bagamat unti-unting bumaba ang pagiging mapag-upintensya ng teritoryo sa pagmamanufaktura dahil sa pagtaas ng mga gastos sa paggawa at ari-arian, lumipat ito sa isang ekonomiyang nakabatay sa serbisyo noong unang bahagi ng 1990s. Itinatag ng Hong Kong ang sarili bilang isang pandaigdigang sentro, pananalapi at sentro ng pagpapadala. Ang kolonya ay naharap sa isang hindi tiyak na hinaharap habang papalapit ang pagtatapos ng New Territories List at itinaas ni Gobernador Murray McLehose ang tanong ng katayuan ng Hong Kong kay Deng Xiaoping noong 1979. Ang diplomatikong negosasyon sa China ay nagresulta sa 1984 Sino-British Joint Declaration kung saan ang United Kingdom ay sumang-ayon na ilipat ang kolonya noong 1997. Ginagarantihan ng China ang mga sistemang pang-ekonomiya at pampubliko ng Hong Kong sa loob ng 50 taon. Pagkatapos ng paglipat, ang nalalapit na paglipat ay nagdulot ng isang alon ng malawakang panginibang bansa habang ang mga residente ay nangangamba sa pagguho ng mga karapatang sibil, ang tuntunin ng batas at kalidad ng buhay. Mahigit kalahating milyong tao ang umalis sa teritoryo sa panahon ng peak migration period mula 1987 hanggang 1996. Ang Legislative Council ay naging ganap na halal na lehislatura sa unang pagkakataon noong 1995 at malawakang pinalawak ang mga tungkulin at organisasyon nito sa mga huling taon ng kolonyal na paghahari. Ang Hong Kong ay inilipat sa China noong Hulyo 1, 1997 pagkatapos ng 156 na taon ng pamamahala ng Britanya. Kaagad pagkatapos ng paglipat ang Hong Kong ay lubhang naapektuhan ng ilang mga krisis. Napilitan ang gobyerno ng Hong Kong na gumamit ng malaking reserba ng foreign exchange para sa mapanatili ang peak ng dolyar ng Hong Kong noong 1997 na krisis sa pananalapi sa Asya, at ang pagbawi mula rito ay namute ng isang H5N1 avian flu outbreak at sinundan ito ng epidemya ng SARS noong 2003 kung saan naranasan ng teritoryo ang pinakamalubhang pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga debate sa politika pagkatapos ng paglipat ng soberanya ay nakasentro sa demokratikong pag-uunlad ng rehiyon at sa pagsunod ng sentral na pamahalaan ng China sa prinsipyong isang bansa, dalawang sistema. Pagkatapos ng pagbaliktad ng huling kolonyal na panahon ng mga demokratikong reforma ng Legislative Council kasunod ng pagpapasa, ang pamahalaang panreliyon ay hindi matagumpay na nagtangka na magpatibay ng batas sa pambansang seguridad alinsunod sa Artikulo 23 ng Batayang Batas. Ang desisyon ng sentral na pamahalaan na pagpatupad ng nominee pre-screening bago payagan ang mga punong ehekutibong halalan ay nagdulot ng serye ng mga protesta noong 2014 na naging kilala bilang Umbrella Revolution. Noong Hunyo 2019 ay sumiklab ang mga protestang masa bilang tugon sa panukalang batas sa pag-amyenda sa extradition na magpapahintulot sa extradition ng mga takas na mainland China. Ang mga protesta ay ang pinakamalaking kasaysayan ng Hong Kong.
kung saan sinasabi ng mga organizer na umakit sila ng higit sa 3 milyong residente ng Hong Kong. Ang pamahalaang regional ng Hong Kong at ang sentral na pamahalaan ng China ay tumugon sa mga protesta na may ilang mga hakbang na administratibo upang sugpuin ang hindi pagsang-ayon. Noong Hunyo 2020, ipinasa ng Legislative Council ang National Anthem Ordinance na nagkriminal ng mga insulto sa pambansang awit ng China. Samantala, ang pamahalaang sentral ng China ay nagpatupad ng batas sa pambansang seguridad ng Hong Kong upang tumulong sa pagsugpo sa mga protesta ng rehiyon. Pagkalipas ng 9 na buwan noong Marso 2021, ipinakilala ng sentral na pamahalaan ng China ang mga pagbabago sa sistema ng halalan ng Hong Kong na kinabibilangan ng pagbawas ng mga direktang na halal na pwesto sa Legislative Council at ng kandidato ay suriin at aprubahan ng isang itinalagang Beijing na pagsusuri sa kwalifikasyon ng kandidato committee. Noong Mayo 2023, ipinakilala ng Legislative Council ang batas para sa bawasan din ang bilang ng mga direktang na halal na pwesto sa mga District Council at Eligibility Review Committee ay katulad din ng itinatag para sa mga kandidato.